Magandang umaga, East Asia! Magandang tanghali, classmate! At magandang gabi, mga ka-heart. May tao, tol. Lagot kayo! Susumbong tayo sa guard, tol. Sige, bilisan natin. Okay, ulitin natin, bilisan natin. Baka dumating ang guard. Okay. Magandang umaga, East Asia! Magandang tanghali, classmate! At magandang gabi, mga ka-heartbeat. Ito po ang programa para sa mga mangmang, ignorante at mapanghusgang lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo at hindi nanonood ng aksyon. Rakrakan na ito! Welcome sa #1 news and commentary program sa Galaxy! Walang kokontra sa... Kontrabando! Kay Lia Cruz yan, tol. Sa ulo ng mga namamaga at nagnananang balita, chicks na pasahero ng taxi, bigla na lang daw nahilo. Lalaki sa Caloocan, ninarata na, hinampas pa ng tubo ng kanyang pamangkin. Ang tawag dyan, aray ko, be. Ayan, kumustahin naman natin ang buhay ng mga magigiting nating sundalo sa Pag-asa Island na subaybayan kaya nila ang Forevermore. Sa mga nakagat ng aso, may mabisa na raw pangontra sa rabies. Yan ang sup-sup. Hoy, bastos! Meron din tayong post-fight analysis sa bakbakang Pacquiao-Mayweather. Hatid ng ating sports analyst. Analyst. At sa ating komentaryong kupal mga kapatid, tatalakayin ng ating batikang security and counter-terrorism expert ang double standards ng mga Pinoy. Bakit ba napakabalat sibuyas natin pero kung mapang-insulto tayo, ganun-ganun na lang. Ako nakaramdam ako Bakit? discrimination, ganyan pala. Yan. Nagkakamalan akong hold upper palagi. Sa mga girls na mahilig sumakay ng taxi, siguraduhin hindi nyo kasama to o kaya Fake taxi. siguraduhin Na hindi fake taxi. busog bago bumiyahe. Baka mamaya mabiktima kayo ng panghihilo. Pagbintangan pa kayong umaacting lang. Narito ang report. Wala pa man sa kanyang destinasyon, bumaba na ang babaeng ito sa kanyang taxi. Kwento ni Joy, bigla na lang siyang nahilo at nanikip ang dibdib. Tinakpan din daw ng driver ang kanyang ilong at bibig ng tuwalya. Di na ako makahinga. As in, parang block na or something. So, kuya, bababa ako. Binuksan ko na. Tapos tinawag ko, buti may officer ako nakita. Sabi ko, kuya, bantayan mo ako, bababa lang ako. Dito na pumasok ang kanyang hero na mamang pulis. Bumaba siya, natumba na bahagya na nahawakan ko po. Tapos nagagalit po siya dun sa driver na ba't daw siya nahihilo. Depensa ng taxi driver na si Joel Cruz, malinis ang kanyang konsensya. Eh bakit ba nahilo ang pasahero mo? Baka sir, nagugutom lang yan. Kasi uwi na rin yan sir eh. Ah, ganun ba? Si Manong driver pangaraw ang dapat magreklamo. Yung salita ng babae sir, talagang bintang na kagad. Hindi naman lang nagsasalita na kung baka sakali. Walang ganun sir eh. Hindi nakita ng mga pulis ang sinasabing tuwalya at pang-spray ng taxi driver. No choice sa mga parak kung hindi pakawalan si kuya. Tuloy, hindi na joyful si Joy. So sad na ganun na lang. Oh, yun nga, ganun na lang. So parang if this happens again, ganun na lang. Kailangan mo ba ng crying shoulder? Umaaksyon, Ramon Bautista, News 5, Kontrabando. Alam mo, yung mga kababaihan natin, dapat alagaan nila mga sarili nila. Kahit sabing praning lang, nagutom. Eh kung may naramdaman sila, i-report agad sa pulis I-report yan. na agad yan, oo. Basta mag-ingat, mga Mag-ingat na lang. Mga oo. girls, mga boys. Sumakay sa taxi na Hindi fake. mga legit, Na hindi mga fake. hindi fake. Di fake taxi. Delikado yung mga fake taxi. sa mga fake taxi. Ayun. Ito naman, isang lalaki naman sa Caloocan ang hindi na matiis ang pamamakyo sa kanya ng kanyang pamangkin. Ano, namamakyu? Pamamakyo! Pero, nang kumprontahin niya ito, hinampas siya ng tubo! Grabe naman. Aray ko, be! Ito report. Pauwi na sana si Nestor Gabuay sa kanilang bahay sa Caloocan. Pero imbis na matulog na lang, naisip pa niyang makipag-away na lang. Naabutan kasi niya sa labas ng bahay ang dalawa niyang pamangkin na lagi raw siyang pinagtitripan. Lagi kasi bata na yan eh. Pamangkin ko yan. Walang galang itong bata na ito. Hayop talaga yan. So, ginanong ko siya, ba't ang problema mo? Dito na siya hinampas ng tubo sa ulo ng isa sa kanyang mga pamangkin na si Franklin
patani. Bakit kasi kayo magkaaway? Pinapatanggal namin yung kalakal na sa bintana namin. Ayaw nila tanggalin. Hinahamon lang ako ng patayan. May kinalaman din daw ang mga lamok. Tanggalin nyo kasi pumapasok yung lamok pag binubuksan ng bintana. Depensa naman ng suspect, pinagtanggol lang niya ang kapatid sa lasing na tiyuhin. Biglang hinablot yung kapatid ko, tapos sabi, hindi mo ba ako nakikilala? Tapos biglang sinapnap po yung kapatid ko dito mo. Si Utol naman, anong mensahe? Kahit ganito, ginagalang pa rin namin siya kasi kami may pinag-aralan kami. Sige nga, 2 plus 2. Ngayon, kung ganyan ang ipapakita niya sa amin, ganyan kabasusan, pasensya na lang po. Umaaksyon, Lourdes Vera, News 5, Kontrabando. Ano mas masakit? Pagmahal o Hampasin ng tubo? Pag-usapan nyo yan sa comment section. Discuss. Alamin naman natin ang lagay ng panahon kasama si Bayaw, June Sabayton. Live mula sa Pag-asa. Tol, anong tansya ng mga eksperto natin dyan sa Pag-asa tungkol sa ating weather? Mga tol, wala ako sa Belisin, wala ako sa Puerto Galera, at lalong-lalo na, wala ako sa Boracay. Pero dito mainit at may nakanakang mga ulap. Pero akmang-akma sa pagbi-beach, masaya dito. Mula dito sa Pag-asa Island, West Philippine Sea. Nagulat, June Sabayton, News 5, Kontrabando. Woo! Beach na tayo! Hindi siya nagbibiro, nasa Pag-asa nga siya. Yan ang kaduluduluhang bayan. Grabe. Diyan po sa West Philippine Sea. Dati di ba South China Sea yan? Huwag ganun, tol. Baka pinagbawal lang sabihin ng... West Philippine Sea dapat. Dapat, Lalaki yung ulo niya mga yan pag sinasabi mo South China Sea. nga naman. ayan, oh. Ba't ba nakasombrero ka ng ganyan? Galing ako sa show namin na Tanods. O, bakit? Abangan Tanods ba nila to? yan sa social media. Bagong Pinopromote gupit mo tayo. lang? Oh, pinopromote Tanggalin ko mo lang. na muna, di pa naman yan, Tanods eh. Bagong gupit Oh! din ako. Oh. Sir, yes sir. Ba't pareho kayo ng gupit? Gupit Marines yan. Original yan. Nagpagupit kami sa mga tagapagtanggol natin doon sa West Philippine Sea. Talaga? Sa Pag-asa Island yung pinagupit yan? Oo. Gusto mo ba mapanood yung video? Sige. May video tayo dyan. Panoorin natin. Parang napipilitan ka lang eh. Sige, panoorin na natin. Magagawa pa tayo. Sabay doon, lapit ka dito. Di ba gusto mo pumasok sa Marines? Yes sir. Kailangan matibay ang lobo. Give me 20. Ito sir, Opo, 20. 20 sir. 20 push up! Ay, ganun ba? Pangit eh! 1, 2, 3, 4. Ayusin mo! Tama na yan! Doon ka na! Upo ka na lang doon para magupitan ka na! Yes sir. Isang bagsak para kay Direk. Kulot. Yan, oh. Swabe. Swabe. Yan ang mga gupit ng Marine Basic Warrior Course. Okay, so... nakapasa ka na sa gupit. Doon tayo. Okay, Testingin sige. natin kung kaya mo sa pull up. Give me 20! Sir, wala na akong bariya sir eh. Pull up! Pull up. Ayoko na sir. Ibalik ka lang ako sir. Pag malita yung tiyan ko. Sige. Ayun! Ang ganda! Hindi ka kasi sumama, tol. Sobrang busy mo. Okay, sa balita. Okay, eto uso ngayon ng rabies. Pero sa Pangasinan, may nauusong style ng panggagamot sa mga nakakagat ni Bantay, ano? Yan ang sup-sup! Pwede ba yan sa show natin? Hindi! Tingnan nyo muna. Effective kaya? Ayan, narito ang report. Tuwing bakasyon, tumataas ang bilang ng mga kaso ng rabies. Mas dumadami kasi ang mga batang naglalaro sa labas. If there's rabies in your neighborhood, who you gonna call? Neighborhood. Hindi mo. Neighborhood. Ganda eh. If there's rabies in your neighborhood, who you gonna call? Si Mag Sup-Sup! Susugati ko muna, tapos bubutasin ko, tapos ako na sisisip. Kakapit na to pagka ano. Boss, kamag-anak nyo ba si Shamsi Sup-Sup? Si Aling Berilyn, dinala kay Mang Sup-Sup, ang 4 na taong gulang na anak na nakagat ng tuta. Boss, paano ba malalaman kung success ang pagsup-sup? Bali, susugatan po muna yung Oo, susugati gilid. muna. Pagka may lumabas na dugo, ayun na. Sup-supan na! Mainam daw! Ayusin mo eh. Ba't ganito kasi naming sup-sup? Ganun talaga yun yung bimbenta dyan. Okay, ulitin natin yung video ha. Sup-supan na! Mainam daw ang pagsup-sup pantanggal ng rabies, lalo na kung madalas ding masup-sup ang inyong bulsa. Kasi yung sup-sup naman, magaling namang mag-alis ng
virus. Yung injection po, maganda rin po. Kaya lang, pag walang pera, wala rin po. Pero ayon sa health office, hindi nila nire-recommenda ang sup-sup style dahil posibleng mas lumalala ang sugat. Ang lesson dito, huwag nang lumabas ng bahay para hindi makagat ng aso. Manood na lang kayo ng Kontrabando. Umaaksyon! June Sabayton, News 5, Kontrabando. Ang tanong, sa Pangasinan lang ba ginagawa yan? O sa ibang bahagi pa Pagkasugatan ng ka. Pilipinas? May expert tayo May dyan. expert tayo dyan, no? Di ba Enero parang lang oral yan? medicine? Dito kayo net. Dito. Enero. So paano yun? Paano Dito yun? kayo, Nero. Sa amin sa Bisaya, yung sup-sup, sino yung ginagawa? Sinusup talaga, tapos? talaga. Talaga. Tapos, yung dugo, kukunin yung dugo. Ganon. Ano, idudura mo. So parang nakagat ka lang ng, nakagat ka lang ng... Hindi siya swallow. Spit. Ahas. Hindi niya mahal. Tapos idudura. Oo, idudura niya. Kaya teka, Rabis. gusto ko yung pag-usapan yung sup-sup na yan eh. Hoy! Hoy! Ganon! Kasi alam mo sa amin, ang sup-sup, ginagamitan ng mouth. Oo. Wala nang ganyan, may hiwa na yun, di ba? May sugat yan. Yan. Hoy! Sugat yan! Oh, kunyari, may sugat ako dito. Diner, dali mo ito. May mga bata nanonood, Diner. Kahit internet to, maraming bawal dito. Kasi pwede naman yun. Kunyari, dito ka nakagat. dito ka na agad. Dito Dito ka kasi agad. kasi mga hiwa eh. Mga hiwa, oo. Anyway, sige. Anyway, tuloy yung kontrabando. Balitang pampalakasan naman tayo mula sa eksperto sa supsupan ng lakas. Marami ang nadismaya sa tinaguriang Fight of the Century. Ano nga ba ang epekto nito sa daigdig ng boxing? Yan ang hihimayin ni Bart sa kanyang sports segment na Balls. Sakaling anga kayo, o we the poor, dahil wala kayong internet, si Floyd Mayweather ang wagi sa jumbagin ni Pacman. Pero dahil panayang sometimes I ran at sometimes I had ni Mayweather, tinawag siya na iba na gay weather. Ulitin ko gay weather. So anong gusto niyo palabasin? Kapag tumatakbo, jokelaan na. Kapag ayaw makipagsapakan, baklaan na rin. Is that what you mean? Buwakang ina nyo. Minamalit nyo ang mga bakla. Eh kung tayo-tayo na lang kaya magsapakan o magsuntukan, nakakalaki kayo eh. Tisin ko kayo ng maasal ko. Sige na, babay na. Magbubuhat pa ako ng barbell. Baka may mga pogi at macho doon sa gym eh. Sino bakla? Ha? Paano kayo eh? Sino? Kapit na mga bayaw, narito na ang ating top 5 sa kabanatang ito. Sa number 5, ang banat ni Mommy D sa pagkakawang gawa ni Floyd Mayweather Jr. Ginagaya lang ni si Manny yung may gym si Manny eh. Si Manny matagal lang may gym eh. Ngayon lang siya magpatayo ng gym. Sabi na mayaman sila. Bakit hindi siya napatayo sa noon pa? Sabi nila, may narinig ako, ayaw niya sa Philippines. Matindi, ha? Kino-question niya kung totoo sa puso ni Floyd yung ginagawa niya. Kasi asshole talaga si Floyd Mayweather. Nang-gugulpi ng yan eh. Asawa, girlfriend, babae. Tsaka barkada niya si Justin Bieber. Baka nagbago na siya. Ayun, pero yung barkada si Justin Bieber, hindi na magbabago yun eh. Nakita niyo ba yung meme ni Justin Bieber at ni Floyd Mayweather? Oo. Tingnan natin. Iyon. Yan naman pala, close na close. Gawa na naman ng mga mapanghusgang social media. Oh, ganun to. Yun ang sup-sup. Okay, eto naman tayo. Sa numero 4, ang malapibo Bryson ay hirit ni Manny Pacquiao matapos matalo kay Papa Floyd. I did my best, but my best wasn't good enough. Sa numero 3, ang matinding focus at obserbasyon ng isa sa mga pinakatanyag na boxing analyst sa buong mundo. Lungkot na mukha mo na natalo si Pacman. Ano? Awalan mo. Sa numero 2! Sunod sa listahan ang pambato sa mega fight ang isang super boxing fan na talagang sobrang hilig manood ng boxing. As in halatang avid boxing fan siya. Pacquiao. Of course, yes. Enidel, keep playing ulit yung video. Pacquiao. Okay, move on na tayo sa Sige, number 1. number 1 na tayo. At sa number 1, mga kapatid, ang napakalalim na analysis ng isa nating bayaw tungkol sa style ni Mayweather sa ring. Pwede ba follower dyan? Tigas lang. Tigas
Napakalaya ng mundo natin sa internet. May mga salitang ganyan. Alam mo, lulungkot ako sa top 5 natin ngayon. Mabuti pa, balikan natin yung nakaraang. Throwback muna tayo. Panoorin natin! Again. Yan ang top 1. Wala pa rin Tagalog yan. Yun, no? Tuwing malungkot tayo, Isipin lang playback natin natin yan. Okay mga kapatid, narito na po ang ating talagang hindi mapigilan ng pagsikat nitong taong to. Laging pinipirata. Pinipirata, nagpapapirma na sa kanya ang mga taong napupunta dyan sa Quezon City Memorial Circle. Yan, no? Oo, yun. Mga kapatid, ito po ang ating minamahal na si Generoso Kupal. Ako po, si Generoso Kupal, proud si Kyo sa isang park sa Kiyose at mabagsik na komentarista sa social media. Tama ang narinig nyo, Kupal ang sinabi ko, pero hindi ako galit. Sa katunayan, proud pa nga ako dahil Kupal ang apelyido ko. Kupal din kasi ang mga magulang ko. Kamakailan, isang Thai nasyonal ang binansagan Kupal sa social media. Ininsulto kasi niya tayong mga Pinoy sa kanyang Facebook. Kadiri raw tayo, piling mayaman, mukhang ipis, parang mga baboy at iba pa. As expected, sandamakmak ang nagalit sa kanya, lalo't bisita lang daw siya sa bansa at nagtatrabaho sa call center. Pero ang ilan, uuwi ang galit kung ano-ano na rin ang pinagsasabi sa Thai nasyonal, lalo na tungkol sa itsura nito. Mga hipokrito kayo, hindi. Pinade-report pa siya ng Bureau of Immigration na parang terorista. Hindi ba sobra-sobra naman ang reaksyon natin? Masyado tayong balat sibuyas. Mas sensitive pa tayo sa bulok na ngipin na hindi na kaya pastahan. Mas sensitive pa tayo sa mga pelikula ni John Lloyd, idol. Di ba mahilig din naman tayo manlait ng ibang lahi? Tinatawag nating 5-6 ang mga Indian. Tinatawag nating amoy sawarma ang mga Arabo. Tinatawag nating insik biho ang mga Chinese. Yung isa kong kakilala, tinawag daw na hipon ng mga taga Davao. Uulitin ko, huwag maging hipokrito, mga hunghang. Tandaan, don't diss it if you cannot take it. Sa Tagalog, huwag ka mangasar kung madali ka maasar. Tingnan nyo ako, kahit tawagin yung Kupal, hindi magagalit. Magsa-smile pa ko sa inyo. Maraming salamat, Generoso Kupal, Galing talaga. ating premiadong security and counter-terrorism expert. At yan mga kapatid, ang isa na namang edisyon ng mga namamaga, nagnanana at nagnanaktak na balitaan. Ito ang programa para sa mga mangmang, ignorante, na mga tao sa mapanghusgang lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo, na mahilig magsalita ng ediwaw, aray ko be, at Sige, shabu pa. Rakrakan na ito, ganon. Sa ngalan ni Lord de Vera, June Sabayton, R.A. Rivera, Bart, at si Kupal. Ako si Ramon Bautista. Walang kokontra sa... Kontrabando! Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.